pagsalubong ng bagong taong 2025 ay meron tayong mga pagkain na dapat inihahanda sa ating mga hapagkainan para makapagbigay ito ng swerte sa atin. Ang mga pagkain na to ay magbibigay ng swerte kapag meron ito. Una, dapat meron kayong mga bilog na prutas. 13 bilog ng prutas. Iwasan nyo yung mga prutas na maasim. Dapat prutas na matatamis lang kasi pag maasim, maaari itong mag-attract ng negative energy. Maglagay ka rin ng lemon kasi yung lemon nagtatanggal ng negatibong enerhiya. Ganun din yung mga garlic, okay? Nagtatanggal din yan ng negative energy. Maghanda ka naman ng mga kiat-kiat o kaya mga orange dahil ang orange na yan, bilugan, katumbas yan ng pera. Magbibigay yan ng maraming pera at swerte sa ating mga buhay. Kaya nga pagsalubong pa lang ng bagong taon, ay hinahagis na yung mga katkat pabasok sa tahanan para ang swerte ay bumuhos sa ating mga bahay. Siyempre, dapat meron ding mga noodles. Yung mga mahabang noodles na yan, katulad ng spaghetti, palabok, pansit canton, at kahit ano pang mahabang pagkain, nagpapahaba din yan ng buhay. Kaya mas mainam na meron sa hapagkainan sa pagsalubong ng bagong taon. Siguraduhin lamang na habang kinakain mo, yung mga pagkain na yan ay hindi mapuputol. Tuloy-tuloy lamang ang pagkain kasi ang mahabang pagkain ay nagbibigay ng mahabang buhay. Kaya sa pagsalubong ng bagong taon, dapat meron ka nito at meron ka ring lechon o mga pork. Bakit dapat meron ito? Kasi ito ay nagbibigay ng abundance. Abundance yung binibigay, prosperity, abundance, and success sa loob ng tahanan at sa mga taong nakatira sa bahay na yan. Kapag merong pagsalubong ng bagong taon, merong lechon, may mga pork, yan ay mainam para pumasok ang maraming blessing at pumasok ang maraming swerte sa loob ng ating mga tahanan. Yan ay nagbibigay ng abundance, success, prosperity para sa isang magandang buhay. Kaya naman dapat, kahit lang yung ulo lang ng lechon ay okay na yon. Kahit hindi isang buo, basta't meron nun sa pagsalubong ng bagong taon, yon ay magbibigay ng abundance at success at prosperity sa ating mga buhay. Kaya dapat ay meron nun para sa ganon, isang masaganang 2025. At syempre, hindi rin mawawala yung mga matatamis na pagkain katulad ng cake, donut, chocolate, cupcake, lahat ng klase ng matatamis kahit isa lang doon ay mas mainam na ihahain sa pagsalubong ng 2025 para sa isang matamis na pagsasama at magandang pagsasama ng buong pamilya. Kapag magandang pagsasama sa pagsalubong ng bagong taon, ito ay dahil naghanda kayo ng matamis na pagkain para sa matamis na pagsasama ng buong pamilya. Pwedeng cake, pwedeng chocolate, pwede rin ng mga cupcake. Basta kahit anong uri ng matatamis ay okay na. Para masigurado mo na ang buong pamilya ay magsasama-sama at magkakaroon ng isang masayang pamilya. Siyempre, hindi rin mawawala yung mga dumplings, siopaw, dumplings, at saka yung mga yan ay nagkulay puti yan. Alam mo ba, ang mga kulay puti ay maganda rin yan sa pagpasok ng blessing sa ating mga buhay. Ang dumplings kasi ay nagpapasok ng blessing. Maraming pasok ng opportunity sa ating mga buhay. Maraming pasok ng blessing. Mas maraming dumplings na naihain sa pagsalubong ng bagong taon 2025 ay mas maganda rin ang pasok ng blessing at mas maganda ang magiging pasok ng kaperahan sa ating mga buhay. Kaya swerte talaga na merong dumplings, merong mga siopaw, yan ang mga magagandang ihanda sa pagsalubong ng bagong taon na 2025 para sa isang masaganang
2025. Kasi malapit na ang pagsalubong ng bagong taon. Kaya huwag kakalimutan na dapat meron din tayong mga pagkain na yan dahil according o ayon sa mga pungsoy, ang mga pagkain na yan ay nagdudulot ng swerte. Lalo na yung mga lumpia. Di ba ang mga lumpia, siksik yan sa mga sustansya, siksik yan sa laman, kung saan ang laman yan ay nagdudulot din ng swerte. Kapag meron tayo niyan sa pagkainan, kapag habang kumakain tayo niyan, ay nagbibigay ito ng maraming blessing, nagbibigay din ito ng maraming swerte sa buhay. Mas marami nun, mas maraming abundance ang darating sa ating mga tahanan. Kaya dapat kapag meron kayong ihahain, huwag niyong kalimutan na i-consider yung mga lumpia. Kahit maliliit lang na lumpia ay okay na. Basta sa pagkainan, dapat meron kayong lumpia para sa ganon, isang masaganang pagpasok ng bagong taon 2025. At yung paghahain ng lumpia siguraduhin nyo rin na may laman talaga siya at hindi puro balat para ang swerte ay nandiyan. Siyempre, hindi rin mawawala ang mga pagkain ng mga malalagkit. Pwedeng puto, yung mga malalagkit, bibingka, yung mga malalagkit na yan. Bakit dapat meron tayo sa pagkainan natin sa pagsalubong ng bagong taon? Kasi ang mga malalagkit na yan ay nagbibigay ng sama-sama o dikit-dikit na pagsasama ng pamilya. Ibig sabihin, hindi magwawatak-watak, hindi mag-iwala yung pamilya, buong taong sama-sama, buong taong nagmamahalan, buong taong nagkakaisa. Kaya kung nais nyo na ang pamilya nyo ay intact, sama-sama, buong taong masaya, yung mga malalagkit na pagkain, wag nyo rin kakalimutan na ihahain yan sa pagsalubong ng bagong taon 2025 para ang pagsasama ng buong pamilya ay maging intact, maganda, masaya. Dahil kapag masaya ang pagsasama, buong taon din kayong masaya, buong taon na hindi nyo po problemahin ang pagsasama mo. At hindi mawawala yung mga bangus. Huwag nyong lalagyan ng sabaw. Kailangan pritong bangus. Bakit pritong bangus? Kailangan buo yung ulo, buo din yung mga buntot. Pwede nyo siyang prituhin. Bakit kailangan buo? Para hindi mawawala yung abundance, yung success and prosperity na binibigay nito sa atin. Ito ay nagbibigay ng success sa buhay, magandang buhay, at talaga namang ang pasok ng blessing ay magsusunod-sunod kapag meron kayong mga pagkain na inihanda sa pagsalubong sa bagong taon na bukod sa masustansya, bukod sa masarap, ay nagpapasok din ng abundance, success, and prosperity para sa buong taong 2025 ay maging masagana.